nyo ba mga minamahal kung paano sabihin noon ni former spokesperson Harry Roque yung salitang yung may spend the rest of your life in jail? Diba nung itong si Dilima ay kinulong dahil nga po sa mga fabricated na kaso na inilabas ng kampo ni former President Duterte laban sa kanya para siya ay manahimik laban sa kanyang mga nalalaman patungkol nga po sa Davao Death Squad noong siya ay Department of Justice Secretary. So pinagtulungan ni Yurak yung kanyang pagkatao, ni Yurak yung kanyang pagkababae, talagang yung kanyang pangalan sinira, yung kanyang imahe, ginawan pa ng mga video na hindi kaaya-aya, talagang binaboy literal. Noon itong si former Senator Leila de Lima. So now, meron pong banat yung kampo ni de Lima dito nga po kay Roque. Alam naman ninyo mga minamahal na si Harry Roque ngayon ay nilabasan na po ng arrest warrant dahil nga po sa kasong qualified human trafficking. When you say qualified human trafficking, mga minamahal, heinous crime po yan. So, kapag heinous crime, non-bailable. So, walang laya. 'Di ba? Samantalang yung kay Dilima, although walang laya yung patungkol sa issue ng drugs, pero na-acquit naman sa first, second, and third drug case itong si Dilima. Now, ngayon, itong si Harry Roque, abay, nasasangkot sa controversial, which is doon nga po sa Lucky South 99, issue nga po sa qualified human trafficking. So, siya po ay tawag dito, confirmed na sangkot. May ginawang kasalanan, which is yung qualified human trafficking. So that, naglabas po, inisyuhan na po siya ng Department of Justice, 'di ba? Na itong si Harry Roque ay mayroong pagkakasala. So now, meron pong komento, mga minamahal, itong kampo ni Leila de Lima. Ang sabi dito, Harry Roque is commenting on the case of de Lima just now. As opposed him na naduduwag bumalik sa Pilipinas, sa Pinas, si Leila de Lima hinarap lahat at tumindig. At wala siyang moral ascendancy to talk about legal process. Kasi alam niyo, 'di ba, si de Lima ay isa po sa panelists sa House Prosecutor dito nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nag-comment itong si Harry Roque about sa kanyang kaso na bakit siya yung kukunin. Talaga nga namang yung ano niyan is didikdikin itong si VP Sara Duterte, literal na pamumulitika yung ginagawa, eklabush blah blah blah. So yung kaso niya daw, atupagin niya, and FYI, yung kaso ni de Lima is tapos na po yun. Kasi acquitted na nga sa kanyang third, yung final drug case niya, acquitted na siya. Now, ikaw Harry Roque, instead sana naharapin mo yung mga pagkakasala mo sa bansang Pilipinas, abay mas inuna mo pa yung putak ng putak dyan sa ibang bansa. So what if nga, di ba mga minamahal, kung i-cancel na lang sana? Nagigets ninyo? What if i-cancel na lang sana yung passport ni Harry Roque para nang hindi na naglalamierda sa ibang bansa if ever man na siya ay, naamoy, na huhulihin. Diba kasi pag na-cancel yung passport niyan, hindi na yan makakaalis sa isang bansa. Kumbaga magiging TNT na lang yan doon. Mabubulok na lang yun doon. So, no choice siya kundi bumalik ng bansang Pilipinas. Well, kung sa bagay, what do we expect from gay? Diba? Hindi lahat ng bakla katulad ni Harry Roque, ha? Ang minimension na natin dito si Harry Roque. So, ano pa nga bang inaasahan natin sa isang junding, di ba? Butanding, na wala naman talagang literal na bayag para umuwi na bansang Pilipinas at harapin yung mga di umano'y kanyang pagkakasala. Di ba? Tapos, grabe siya makaboses dito kay de Lima na kung ano-ano, ang dami niyang sinasabi, yung pandidikdik, pandidiin. Di ba? Buti pa nga itong si de Lima eh. Kahit fabricated yung mga ikinaso sa kanya, hinarap niya. Tandaan ninyo mga minamahal na nung balak sanang paimbestigahan ni de Lima yung Davao Death Squad, yung DDS, ni former President Duterte, nung siya ay Department of Justice Secretary ng bansang Pilipinas, talagang ginawan ng gobyerno ni Digong na patahimikin itong si de Lima. Binaliktad yung kaso. Kaya nga ngayon, kung titingnan ninyo yung pattern, lahat ng mga nakakaaway ni
ni former President Duterte, lahat ini-involve niya sa drugs, including our president. Lahat ini-involve niya mga minamahal sa droga. Kaya kung mapapansin ninyo, ay, 'di ba? Same pattern, 'di ba? Pati din yung tanimbala. Kaya madami nagalit sa panahon ni Pinoy noon ng mga OFW dahil din naman sa tanimbala gawa-gawa issue nila. At ngayon ginagawa din nila sa administrasyon ni PBBM. Diba? So, anyway, mga minamahal, ano pa nga ba yung aasahan natin dito? Kay former spokesperson na Harry Roque, wala naman talagang yagballs yan. Diba? Para umuwi na bansang Pilipinas at harapin yung kanyang mga pagkakasala. Wala supporters siya ng isang scammers Diba? Sino ba yung scammers na tinutukoy natin dito mga minamahal? Walang iba kundi itong si Sara Duterte. Ano pa ba nga aasahan natin dyan? Magkapareha sila ng ugali. 'Di ba? Natatandaan, alam mo kung ano nakakatawa dito? Yung sinabi ni Roque na you may spend the rest of your life in jail. Talagang literal na nag-comeback sa kanya yung salitang yun. 'Di ba? So by the way, mga minamahal, ano pa nga bang aasahan natin diyan? Supporters yan ng isang scammer na si Sara Duterte. So by the way, usapang scammer, usapang scam. Ano naman ba yung ginawa ng ating vice presidente? Alam niyo, itong si Sara Duterte, kaya siya nabansagang scammer dahil nga po sa mga confidential fake names. Diba? Sino ba yung mga confidential fake names na yon? Team Amoy, Team Asim, Pocoy Villamin, Mary Grace Piatos. Diba? Kung hindi ba naman scam yun, bakit walang mga live birth yung mga taong yun? Diba? Nagigets ninyo? Ba't walang mga PSA? Hindi nag-i-exist yung kanilang mga names. So, literal na ginawa-gawa lang yung pangalang yun para masabi na meron niyang napaglagyan yung confidential funds ni VP Sara Duterte. Acknowledgement receipt na nga lamang yung kailangan, hindi pa nagawa ng maayos, kundi ba naman tarantado. So, ngayon, panoodin natin, tingnan natin itong balitang to. Sabi dito, House Leader exposes systemic scam in VP Sara's confidential funds, reveal new fake names. So, sabi dito sa balita, a House leader on Monday exposed systematic and deliberate scam involving thousands of bogus acknowledgement receipts used to justify the alleged misuse of 612.5 million confidential funds in trust to Vice President Sara Duterte. Sabi dito, tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libo-libong AR. Diba? Mga acknowledgement receipt yun, mga pangalan ng mga peke na ginamit lang para sabihin na may napuntahan ang pera. Diba? Which is yung 612.5 million confidential funds. So, tayo po ay naloko ng acknowledgement receipt na basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lang. So, alam nyo naman si Sara Duterte, talagang mahilig mang doktor yan. Kagaya ng ang kaibigan book na kinopya lang doon sa The Owl. Diba? Sabi dito, natawa talaga ako, ang kaibigan pero palaaway, hindi ba naman tarantado? So sabi dito mga minamahal, Assistant Majority Leader in Lanao del Sur First District Representative Zea Alonto Adyong said during his presentation before the House Committee on Good Government and Public Accountability, also known the House Blue Ribbon Committee, Adyong disclosed the emerge of new fabricated names including Milky Sikuya, Alice Crescencio, Sally, Sheila, and adding to the previous flag, Mary Grace Piatos, whose name as a symbol of controversy. Diyan pumutok yung pangalan ni Sara Duterte sa Mary Grace Piatos. Pag naririnig natin yung salitang Mary Grace Piatos, ang naririnig natin si Sara, yung kanyang confidential funds, ang ating confidential queen. So, ngayon, mga minamahal, kung may paliwanag sana ni VP Sara Duterte, sino ba yung mga names na nandoon sa acknowledgement receipt? Bakit wala silang live birth, death of certificate of marriage? Bakit wala silang mga ganon? Senomar, kung totoo yung mga names na yun. Ang problema, hindi na nga kayang patunayan ni Sara Duterte on denial pa na siya daw po ay pinifishing, siya daw po ay ginigipit, di ba? Lahat na lang, every time na merong nangyayaring
tawag dito, every time na mayroon pong nangyayaring hearing sa kanya, tumatakas, hindi uma-attend, at talagang pinapatunayan niya na siya ay pinupolitika. It's not about politicking, VP Sara. 'Di ba? Ang issue nito ay patungkol sa pagsagot mo kung sino yung mga taong nandoon, na mga nasasangkot na hindi naman sila nag-i-exist, kagaya ng mga ghost students. 'Di ba? So, ang linaw na pambubudol tong ginagawa ni Sara Duterte. Hoping sana yung ibang mga senador, mga minamahal, kapag dumating na yung impeachment, hoping sana, nagdarasal tayo, nagdadasal ako mismo, na itong mga senador na to ay magdilang anghel na pakinggan yung mga sinasabi ng mga House Prosecutor, ng mga panelists. Hindi yung basta-basta nag-judge lang sila na, hindi, kaibigan namin yan, alam namin yung ugali yan. Huwag sanang ganun. Diba? O baka naman pati itong si Harry Roque, pagdating ng panahon, diba? Kung hindi man ma-impeach itong si Sara Duterte, tapos nagkaroon pa sila ng poder sa gobyerno, baka palayain pa to. Despite sa mga controversy at mga issue niya patungkol sa qualified human trafficking. Huwag naman sanang ganon. Alright, mga minamahal, yun po. So, pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit always notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.